at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaagapay. Isang maunlad at mapagpalang Biyernes sa ating lahat, mga ka-Friday. Mga kapatid, Hulidyes na ng umaga, alas 9:30, alam nyo kung anong oras ito. Ito ang oras para sa Family Matters, #Marriage Friday Edition. Ako po si Kuya Jerry. At ako naman po si Ate Love. Kape-kape muna tayo dito sa ngayong umaga, no? Yes. Diyan, habang nakikinig po kasi ngayong umaga ay pag-uusapan natin sa madalas magpainit ng ulo ng ating mga mag-asawa. Pero ibabahagi natin ito sa isang masaya at exciting na paraan, Kuya Jerry. Yes. Pag-uusapan natin ang pera. Ayan, pero teka, Ate Love, huwag muna kayong mag-switch ng estasyon, mga Yes. ka-Friday. Hindi po ito tungkol sa utang o bills. Ang pag-usapan natin ngayong umaga ay ang tinatawag nating the fun fun. Mm-mm. Paano mag-budget para sa date night? At paano mag-enjoy ng magkasama? Paano mag-usap tungkol sa pananalapi ng hindi nag-away o nagbuburyong? Mm-mm. Sabi nga, pag usapang pera, ay may kasamang pagmamahal. Mas lalong dumarami ang blessing. Kaya mga ka-Friday, no, tawagin na si Mr. o si Mrs. Pag-isipan kung saan natin gagastuhin ang ating fun ngayong weekend. Yes, kaya naman inanyayahan natin ang ating mga tagapakinig. Sali na po sa ating kwentuhan, mag-text lang sa 0916-296-6625 o maaari kayo mag-comment sa ating Facebook page. Hanapin nyo lang po ang 1116 DXS, your community radio. Live na live tayo sa umagang ito. Yan. Kaya naman, Kuya Jerry, ang ating pag-uusapan sa umagang ito, ito tinatawag natin na the Fun Fund. At ngayong buwan ng Hulyo, Kuya Jerry, no, nasa July 10 na tayo, and ito na yung ikalawang episode ng ating buong July na topic, no? Patungkol naman tayo sa the Fun Fund. Kaya naman pag-uusapan natin unang-una, ano nga ba ang purpose ng ating wealth? No? Or paano natin i-enjoy, no, ang buhay na magkasama kayong dalawa. Paano nga ba, Ate Love? Yes. At makikita natin yan sa Ecclesiastes chapter 5 verse 19. Ang sabi diyan, mga ka-Friday, higit sa lahat, pag ang tao ay pinagkakalooban ng Diyos ng kayamanan at ari-arian at binigyan ng kakayahang tamasin o tamasahin ang mga ito, tanggapin ang kaniyang bahagi at magalak sa kaniyang pinagpaguran. Ito ay kaloob ng Diyos. Yes, yun ang magandang reminders, no? Lalo na dito sa Ecclesiastes chapter 5 verse 19. Madalas ang tingin natin sa pera ay pambayad lang ng Totoo, no? Or di kaya pambayad ng tubig, pambayad ng bills, ng internet, or di kaya matrikula. Pero ayon sa Biblia, Kuya Jerry, ang kakayahang mag-enjoy sa bunga ng iyong pagod ay isang regalo mula sa Diyos. Kaya you deserve to enjoy your wealth, no, kasama ang iyong mahal sa buhay. Kasi ang pera, ito yung tool, no, para tatagin din ang inyong relasyon sa pamamagitan ng mga masasayang alaala. Kaya bang mag-spend mong time together, maghimumog memories together, pinaagi sa wealth, gi-provide ba sa Ginoo sa tuwa. O sa'yo manggod kay very mahigpit kay ka ba, no, sa kwarta mo, ingon kita nga, ay ang kwarta kay para naman isa pambayad og kuryente. Dili ito mag-date-date. Kaya lisod kayo mag-date-date, tawa na tayo pambayad sa kuryente. No, mahangat lang gani ang si Mr. No nga, magkuan sa ta mag-ice cream ka. Mo react dayon sa si Mrs. Ay, dili na ta mag-ice cream kay wala tayo pampalit og kanang gatas ni baby. No? Sometimes, ganun na yung nangyayari. Yung nawawala na yung totoong essence kung ano nga ba yung purpose ng wealth. Ano nga ba yung purpose ng pagkakaroon ng pera. You know, it's a blessing for us, kagaya ng sabi ng
Book of Ecclesiastes no, na hindi sabi pa niya, higit sa lahat, kapag ang tao pinagkalooban ng Diyos ng kayamanan at ari-arian, at binigyan ng kakayahang tamasahin ang mga ito, kailangan nating tanggapin ang kanyang bahagi. No? Ang portion ba, tanggapin with all our hearts. Kana bang nakikalipay gyud? Yes. Nga kana bang ang imong gipagpaguran, dili ingon nga, ay nagkuan-kuani oy, naningkamot raman ko para makabayad sa utang. Huwag naman kasi yun yung napakalungkot na realidad minsan sa panahon natin ngayon. Isipin po natin na ang kayamanan po ay kaloob ng Diyos sa ating lahat. Totoo, Ate Love. Kaya naman mga ka-Friday, no? Atong una-unaon yun, nga dili lang di ay nga basta maning pamuta, kwartata, no? Nga dili na nato enjoy tungod lang sa atong mga bayronon. Ay sa Ate Love, no? Ay mga pangipaguyod, no? Hindi lahat ng mag-asawa, pero may mga mag-asawa talaga na ano bang imbis nga enjoy ang ilahang pagtaguran kanang gipaningkamutan. For example, trabaho silang duha o nag-income, nagnegosyo niya. Ang ginansya or ang income nila wala. Dili nila ma-enjoy tungod sa mga bayronon. Yes. Oo. Kay ilang mo mindset na gud Kuya Jerry manggod no na dili ta pwede mo gasto ani kay kung mo gasto tag maayo ani saon na lang wala na mabilin para sa ato ang bayronon mga gani. No, why not no i-try din natin minsan na i-budget siya and then kasama natin yung sa budget ang inyuhang date night. Oo. Kasi hindi naman everyday mag-date night, no? Yung ating date night po, nangyayari lang talaga yan once a week. Minsan nga, once a month na lang, no? Kasi nga, iniisip natin, ako, nagtitipid tayo, wala tayong panahon wala tayong sapat na pera para igastos sa ating date. Pero alam mo yung date night, Kuya Jerry, hindi naman talaga siya dapat na bonggahan talaga. Kailangan mong gumastos ng libo-libo, no? Grabe na yun nga gasto. Yun bang, ano lang, simple na date lang. Yun bang kahit na mag-ice cream kayo, hindi kaya mag-street foods kayo, paminsan-minsan, yung mga gano'n, no? Pwede na yun considered as date night na yun. Kagaya na lamang na nga, nagbabanat kayo ng buto pareho, no? Mula Lunes hanggang Huwebes, hindi kaya, yun na nga, may trabaho kayo pareho mula Lunes hanggang Biyernes, kung ang pera nyo ay napupunta lang sa purong seryosong bagay, kagaya ng pagbabayad ng bills, no? Papapagod ang puso nyo. Totoo to. Ang paggasta or ang paggasta para sa isang masarap na ice cream o di kaya yung sine kasama si asawa ay hindi yan luho. Ako, yan ay pagtanggap sa regalo ng Diyos pagkatapos ng isang linggong pagtatrabaho. Kumbaga, you deserve it. Oo, totoo naman talaga. You deserve it na, lalo na kapag napaka-burnt out kayo sa inyong trabaho. You deserve a break. You deserve na talagang bigyan ng panahon ng isa't isa. Especially kung dalawa kayo nagtatrabaho. Napaka-importante talaga na magkaroon kayo ng quality time sa isa't isa. Pwede kayong kumain ng ice cream. Pwede kayong itry nyo naman minsan kumain din ng mamahalin na restaurant. Diba? Kayong dalawa lang. Or di kaya magsine kayo. Kayong dalawa lang. Nung ano pa nga kayo, magjowa pa lang kayo. Diba? Napaka-sweet. Ano ba yan? Laging nagagastos. Pero ngayon, parang dapat din pala gawin natin. Kasi kaloob yan ng Diyos sa atin. Yung biyaya niya, kumbaga blessing niya, ang kanabang gitagaan tag trabaho, blessing mong good na, nagyatag sa Ginoo nato. Gitagaan tag sweldo, blessing na siya sa Ginoo nato. So, spend na to na sa ato ang mga partner. Mga kapatid, huwag niyong kanang lainog sabot. Paano yun kay Jerry? Pag-sweldo, ubusin ka agad ang sweldo. Hindi po mga kapatid. Ang ibig ko sabihin namin, pag sweldo, maglaan ng budget para dyan. Yes. No? Lahat po mga kapatid ay magawa ng plan. Minsan, yung mas-stress ba na, especially kung dalawa kayo nagtatrabaho, usahin no kay, mas stress ka ba na, ay, kani dapat dili siya mahilabtan kay. Para ni siya sa sunod nga bayro no namo. Kung pwede naman siyang nabayaran sa susunod pa na sweldo, gamitin niyo muna. No, para mag-date kayo. Ang mga wise nga couple at ilaw, na nagitawag sila nga kanabitang every salary dyan, may para siya kanabitang kani para sa bills, kani para sa mga gasto sa bahay, para sa kuryente, para sa health.
At saka, wag talagang kalimutan mga kapatid, yung para sa enjoyment ninyo, ang purpose niyo sa wealth. Na bang maglaan din ng budget para sa weekends or kana sa mga pusan sa bulan or sa kinsinas nga maglaag ra jud mo para diha. Kana diyan niyo kwaon. O di kaya weekend, no? O di kaya kung ang inyong sweldo kay 15-30, o di ba, sweldo ninyo, i-treat po ninyo yung self din kay kanang unaw ninyo ba nga mura man tanig ka ng 1K millionaire ng tayo ng sweldo. Mas stress na kasi ka, no? And then pag mas stress na ka, dili na ka makauna-una dahil nga di na ako mag-date or di kaya di ka na ako ni-date akong asawa or akong bana kay gastos-gastos lang. Pati love, sinabi mo kanina, gusto sa maring dikdik. Yung atay mga listeners nga nasa 5 years o 10 years na, nasa mga 15-20. Baka sabihin nila, Tilab, tigulang na mi Kuya Jerry at Tilab, wala na mi panahon para diha. Ang mo ang goal ron nga, para sa mga anak namo kay nag-eskwela na. Hindi po yan masama, mga kapatid, mga ka-Friday. Ang sa amin lang po, maglaan ng budget para dyan. Na-enjoy ninyo ang inyong mga sarili din. San ka nang pila na mo ka years sa mo ingon ka nga dili na mo na kailangan pila na tuig. Naku, naniniwala ako no na kailangan pa rin natin yan kasi kailangan natin i-reconnect ulit yung love kasi yun na nga minsan no ang nangyayari na kasagara na nakahitabo no na nakanabang magdali na kayo magbulag or di kaya after laliman ka pila ka years silang kasal 50 years na nagbulag sila no tungod kay ngano man wala na rekindling wala na reconnection kay ngano man na overworked gabi ka pugihan sa trabaho pero pag-abot sa relationship with husband or wife nako dun yung nakakalungkot kasi parang nawawala na ng time. Totoo. Napakahalaga na magkaroon ng time. Kaya ang napakahalaga po is alamin natin ang purpose ng wealth, no? It is to enjoy life together. Hindi naman yung masyadong i-enjoy mo na talaga na parang wala nang bukas. So, enjoy life together. Gumastos din po tayo. Usahay mo gasto punta ba? Mukut punta sa tong bulsa. Ayun. Yun po yung unang punto natin, Kuya Jerry, sa The Fun Fund. Okay. At pangalawa, mga ka-Friday, itong tinatawag natin na the spender and the saver. Yes. Dito na tayo nadako at Love, no? Itong tinatawag na balancing the tin. Dapat po na may balance po kayong dalawa. Tulad na sinabi dyan sa Book of Kawikaan, chapter 22, verse 3. Ang sabi dyan, mga ka-Friday, nakikita ng matalino ang panganib at nagtago. Ngunit, diretso ang mangmang at nagdurusa. Sabay ng Ecclesiastes chapter 3 verse 13 na ang bawat tao ay kumain at uminom. Magalak sa kabutihan sa lahat ng kanyang gawa. Ito ay kaloob ng Diyos. Yes. Kasi nga binigyan tayo ng Diyos ng kanabang knowledge, wisdom, kung sa mga angay buhaton. Ayan. So mga kapatid, sa bawat kasal, tandaan natin laging may isang saver. Yes. Naadyoy hindi mo po pwede good mo, kamang duha, prusa lang yun mo, walay tigom-tigom. Naadyo'y tig-tigom. Muna ang preno, mauna ang basta na saver, dandahan muna tayo sa ating mga gastusin, no? Matatakutin sa bukas, gustong mag-ipon, palagi, isang spender. Yes, spender. Yan ang silinyador. Gustong i-enjoy ang buhay ngayon. Kaya naman kapatid, hindi niyo kaaway ang isa't isa. Dininens sa inyo kayo ng Diyos para maging balanse. Kaya naman mga kapatid, mga ka-Friday, ang saver ang pumipigil sa pamilya ng maghirap. At ang spender ang gumagawa ng paraan para hindi maging boring ang ating buhay. Yes, kasi kung pareho kayong saver, ay nako, siguro wala na gyud mo igastuhon. Grabe na gyud na. Dako na kay tigom ba, no? Pero hindi din talaga siya maganda minsan. Kaya napakahalaga na magkaroon ng balance. May isa na spender, may isa na saver. Hindi naman ibig sabihin na gastador kay ni siya, grabe kay mo gasto, na munang ikaw tigpugong kay nga sige siya gasto. May ano naman may purpose din naman yung pagkagastador niya. Kaya para mangyapon sa pamilya. Especially ka na bitang dako na mga family ba, no? Na napakahalaga na meron talagang banding ng family. Hindi talaga isipin na, lisod kayo magbanding kay dagan kitag mga bayro lang, or di kaya college na itong mga anak, hindi na kayo i-banding, inanay. Pero
di ba mas maganda na magkaroon kayo ng bonding pa rin? Kasi kahit na malalaki na yung mga anak mo, yun kasi yung nakakatakot din, Kuya Jerry, sa may mga anak, no? Especially kapag nasa college na yung mga anak nila. Kasi gumagawa na ng sariling desisyon yung mga anak nila. Oo. No? And then, parang unti-unti lumalayo na yung loob sa inyo. Kaya napakalaga na yung bang ibalik yung connection, tapos kanang ikwan jud i-permanente jud i-ignite ang fire sa inyong family ba. Permanente jud mo bande. Napakahalaga ng ganun. Gaya na lamang ba na example si Mrs. gusto siya magsamgyup. Gusto siya magsamgyupsal, no? Example lang, ang si Mrs. nga sige na be, magsamgyup ta karong gabi Friday bitaw, no? And then si Mr. kinikwenta niya agad, malaki ang babayaran sa kuryente, may mga anak na tayo, no, na may nagbabaon pa yan everyday. Naku, ang ending niyan, imbis na romance, ang nangyayari po sa atin ay naging away na. Ano bang gusto, imbis ka na marahig si Mrs. nga kanang mag-date po doon taoy, unya kay gikwentahan naman ni Mr. nga unya mag-date tayo nani ato ang kuan morning gasto sa date mo ni atong bayro nun mo na. So wala na, ang ending nag-away na hinuon. Ang solusyon, magkasundo sa gitna. Dapat you should meet halfway. Yes. No? Para man jud ang sekreto at love. Yes. Ang isa gusto, yung isa medyo alanganin or disagree. So ang the best way diha sa gitna, ano yung pinaka the best na desisyon? Meet halfway. Huwag pigilan ang lahat ng saya. Usay kay ikaw mo'y makasupla ba sa kana bitong kanang excited na unta, lipay na unta, pero kalit lang, ay, kaulan nun. Dili na kamo dayon. Murag ana ba? O di kaya, ay, kulang atong kwarta kay pag-budget nga ako kulang, di na tamo dayon. No, nako, pero wag din ubusin. Pero ito din, wag din natin ubusin yung sweldo sa isang kainan lang. No? Pwede naman mag-limit-limit lang, good. Kalaga na. Parang good ya ang panatila, parang pag sinabtanay. Yes. Parang mang good. Ngayong mga senaryo nga kanang wala sa timing bitaw. Ingon nga pang isa nag-craving nga niya dili pisildo. Wala kay tigon niya gusto yun nimo niya. Kung dili ka sultan, away dayon, suko dayon. Okay, para magud sa isa pod Kuya Jerry, no? Para sa isa man good pod kay niya ba nga wala siya nang isip lang sa himself. Kasi gusto din niya na mag-enjoy pareho. No? Ang maganda talaga diyan is pareho kayong nag-enjoy kasi mahirap din naman kung yung isa parang ayaw din niya. So, you should meet halfway. The best diya nga buhaton yun, ang pinaka-the best nga tan-awon ang sitwasyon. Yes. Kung dili pa jud siya kayo enough, so iksan ka ng plan B. Ana siya ang pinaka-the best. Kung mao ni medyo wala pa kayo, dili pa sakto magsanggap ani kay medyo na pan kay siya mahal. Pamakaya sa budget. Ba't mo bulipard doon kayo budget? Sayo. Bumawi ka. Ang maganda dyan natin, pinakasekreto, malayo pa, pinagplanuhan na. Totoo yan. Pero kasi, ano talaga, ito talaga iwasan ang mangutang para lang sa date night. Para sa akin, ito yung, dapat na, ito yung mahalaga. Kasi, napakahirap na, ay mangutang sa ito kayo narabatay date night niya wala na yun. Mawalan po. Wala na budgetan na mangutang sa ta. Ay nako, yun yung napakahirap. Huwag po natin yung sanayin ng ganon na mangutang lang ka para lang maka-date mo sa imuhang partner. Ang ending nga na nagka-sunod-sunod or nagkasunod-sunod ang inyong utang. Yes. Napay nga na senaryo at love para makuha lang yun ang inyong gusto. Ingon nga daotan ang inyong gusto ha kada bang mabto na kog mag-credit card. Darating na nga sa point na kanay na mangutang na jud ka. So napakahalaga na balance lang ba? No, nanatay saver, napod mo spender sa inyong duha. No, ang saver, usay po siya mag-remind na okay, dapat dili na tuhot doon, magbilin para sa tuang mga extra mga extra nga pamaliton or di kaya magbilin ka para sa atong pang-grocery. Yes. Kung natin mga in case of emergency, gani, si spender,
course, si spender siya mag-initiative na dapat mga unta, mga inani. Lalo na pagka nang ting sweldo na, mga unta sa gawas, mga unta bisag ano lang good, bisag chicken and rice, ano. Hindi naman ka mag-rice ani, chicken na lang. Yes, bisag chicken na lang good, ug spaghetti, no? Yes. Spend din maglaan ng panahon pa, Oo. no? Na gawin siyang balance din. Yes. Example, gumastos kayo ng malaki sa sweldo na to. No, medyo limit-limitahan naman natin ang paggastos sa susunod. Oo. Medyo pwede ta mag-drinks lang sa, no? Eh, bongga kaya ang tao na to, nag-super meal, gid ta. Oo. Nagkaroon na Pangusog. sweldo. So, pwede nga, sa next sweldo, pwede na ta mag-drinks. Oo. Pwede na ta mag-juice boost. Oo. Mga ganun ba? Diba? Maraming mga paraan. Mahirap kung nagkakasundo kayo na. Yes, maraming mga paraan. Ang mahalaga lang na kayong dalawa magkasundo sa mga ganito. Kasi Yes. mahirap siya ipilit sa totoo lang, Kuya Jerry, kung Mm. isa lang yung kanabang naningkamot paraan. Yes. Napakalaga na pag-usapan, no? Mulingkod, inyostoryahan, Oo. tanuhan, Mm. no? Nang ganun, nindot man good nga ka ng kabay good mo. Oo. Balance po yun, Mm. no? Kaya yun, no, na may spender, meron din tayong tinatawag na Saver. saver. Oo. Ito yung tinatawag nating balancing the Mm-mm. team. Napakahalaga na magkaroon ng balance. Kaya yun po ang unang parte ng ating topic na the fun fund. Una, the purpose of wealth, enjoying life together, at ang the spender and the saver, balancing the team. Ayan. Kaya bago po natin ipagpatuloy ang ating topic sa umagang ito, mag-break po muna tayo sandali. Pakinggan muna natin ang Family Matters theme song. Magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ang pamilya simula pa man noon, ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin.
ina't anak, bawat mag-asawa, lolo at lola. Panginoon, sa iyo namin ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, Ate Love. At Kuya Jerry. Mga ka-Friday, ang DXIS ay isang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company, kasapi-pisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman mga ka-Friday, inaanyahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. I-scan po ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong mga donation. Maraming salamat po mga ka-Friday and God bless. Yes, God bless po at maraming salamat. No? Happy listening. Sa umagang ito, we would like to greet. Happy listening sa ating mga tagapakinig mula sa radyo at sa ating Facebook page at sa iba pa nating tagapakinig mula Zamboanga City, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, pati sa iba't ibang dako ng mundo via live stream. Happy listening sa ating mga kapatid dyan. Alam kong nakikinig sila. Yes. Dyan sa Tugbugan, Zamboanga City, Yeah. One Way Church. No, happy listening kay Pastor Dondon Abihar sa ating Papa Alex, Pastor Alex Baya. Happy listening sa inyo dyan. Pati na rin kila Ate Jessica, kila Mama Elsa, sa lahat ng ating mga kapatid dyan sa Zamboanga City, dyan sa Tugbugan. And of course, atin yung mga kasamang pastor dito sa Cagayan de Oro. Kuya Jerry na walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa ating programang Family Matters. Happy listening kina Pastor Norel Andoy, Pastor Efren Sarsalejo, Pastor Jesse Bulayog. Happy listening sa lahat po ng ating kasama din dito sa One Way Church Cagayan de Oro. Happy listening sa inyong lahat. Yes. Ayan, Kuya Jerry. Nako, kanina napag-usapan natin ang tungkol sa part 1 ng ating topic na The Fun Fund. Kanina napag-usapan natin no na kailangan i-enjoy talaga. Enjoy life together. And
Pangalawa naman ay napag-usapan natin na meron talaga yung dalawa. May the saver, meron ding the spender. Oo. Kaya dapat i-balance natin ang team. Ayan, sa ating discussion part 2 na Ate Love, Yes. ready na ba ang ating mga Friday? Yun. Ngayong umaga mga Friday ang ating continuation sa ating part 2, itong Yes. tinatawag na creating financial transparency. Yes. Ito yung tinatawag nating no secret wallets. Ayun. Mm. Wala kang sikretong Oo. ano talaga na baka kasi may hindi alam si Mrs. or si Oo. Mr. na meron pa palang ibang wallet na Oo. tinatago mo lang. Yung ano, mag-iipitan sa ilalong dito sa Oo, may what was ibang in the- account sa bangko. or di kaya may ibang account sa bangko, no? Naku. Mga kapatid, sabi pa nga sa Book of Genesis chapter 2 verse 25, silang dalawa, ang sabi diyan at silang dalawa, ang lalaki at ang kanyang asawa ay kapwa hubad. Hindi Mhm. sila nahihiya. Yes. Mga kapatid, ang pagiging isang laman, makita natin diyan ay nangahulugan din ng pagiging transparent sa pitaka. Mhm. Parang bitaw naka-remember ka tilab katong kasal, di ba? Mhm. Itong gawali ang pastor or ang isay kasal diha. Sa jud diya sa message nga kanang bitaw na coin. Yes. Oo, remember Yun ka ang na. ano, yun ang Oo. kahalagahan ng coin na yung kasi naaras ba na siya? Oo, Na dapat dili jud mo magtinago ayo na ang bana, ang coins ihatag ngadto sa iyaha. ang asawa, yes. Oo, sa to ang kasal, naka-remember ko dili man to coins, Bill. bill man Ah, to, 1,000 bill yun bill. eh. Kasi ang gusto ng Yes. pastor na hindi coin, gusto Mhm. ng talaga papel yung Papel, oo, oo. para mas maganda. Yes. Oh, mga kapatid, no, ang pagtatago ng pera, sikretong utang o pagkaroon ng hidden stashes, no, na hindi alam ng asawa ay sumisira sa tiwala. Totoo. No, kan dili lang day tilab ko nang nag-ago kag kwarta nga wa kabalo siya, ni po ay mga sikretong utang. Oo. Oo. Yes. Opo, wag po tayong sanayin to mga kapatid na mayroon tayong pinaghiraman ng pera na hindi alam ng isa. Mhm. Kapatid, mga ka-Friday, kapag bukas ang usapan sa pera, mas magaan pasok ng grasya. Totoo yan. Kasi Mm. minsan, no, nangyayari baka ng mahadlok, magugta mo, ingon sa imong partner. Mm-mm. Naku, ito, especially sa mga asawang babae talaga. Ganito talaga ang mga asawang babae din na may mga ugali ba na natatakot sabihin sa Mm-mm. partner nila, natatakot sabihin sa kanilang asawa na meron pala silang utang. Oo. Kasi nga, minsan may mga luho din. Oo. Kaya nagkakautang minsan. May mga tinatawag na mga pay later. Oo. Yung mga ganun, no, na tinatago. Naku, napakahalaga po na maging transparent tayo. Mm-mm. At minsan din, no, katong literal, jud nga tago nga wallet ba, no, nga, itago jud nimo sa ilalom sa misanina, Mm-mm. sa ilalom sa imong mga underwear. Sa mga katigulangan, nga na Mhm. sa una at tilaw, Oo. tubuan jud. Yes. Dito na lang nahibalaan nga na tinigom sa dihang Oo. gibaha ang balay. O, di na na, agoy. Oo, may Oo. mga na akong kwarta tinaguan dito Oo. sa law sa country. Yan, kasi hindi mo kasi pinapaalam sa iyong asawa. Mm-mm. Siguro, minsan natatakot kasi Oo. baka humingi si asawa. Oo. Hindi kaya kung ano yung iisipin. Pero mas maganda talaga maging transparent. Alam ni Mrs. o Yes. ng kanyang husband kung Yes. may tinatagong pera Yes. para sa oras na kagipitan or kung ano mangyayari, alam ng isa't No, isa. and then meron kang pagkukunan. Oo. No, alam mo yung may ganun. Oo. Kagaya na lamang ba, no, nung especially yung mga mister natin na mahilig sa mga motor. No, yung bibili si mister ng bagong piyesa ng motor. O Oo. kaya si Mrs. naman ay bibili ng bagong skincare. Oo, yan naman Tapos, talaga. Oo. Itatago ang resibo. Oo. No? Oo. Lalo-lalo na Ilagay. kung may mahalan at tilaw. Oo, itatago yung resibo. Kaya sasabihin, ay, sale lang to. Mura lang. Mura lang. Yung ganun. Okay. Minsan din natatamaan tayo eh. No? Oo. Kahit ang totoo ay medyo mahal naman Mm. talaga. At kung may transparency, pwedeng sabihin na, Han, gusto ko sanang bilhin ito. Kasya pa ba sa fund natin? Oo. Ngayong buwan na to. Mm. Gusto ko sana tong bilhin eh, pero kasya pa ba? Kaya pa ba natin? No? Gulat, walang tago, walang away. Oo. Transparent talaga kayo sa Yung isa't isa. hindi mabibigla si Mrs. o si Mr. pag may dumating na Person. yung parcel, tapos bigla na magkano naman yan? O sabihin na ito po, 1,000 plus. Ha?
Na, Oh, naku, may pinaparinggan po si Kuya Jerry. Minsan, oy, pero ano ko naman din. oo. Ano naman, inaalam ko naman sa iyo. Oo. Na hindi pa dumating. Alam mo naman na. Minsan din natin may Oo. senaryo tayong narinig noong unang panahon. Yung bigla na lang may naniningil dahil Oo. yung misis pala ay membro ng mga loan. Oo, Nako, ng arawan. arawan. Hindi alam ni Mister. Ay, Naku naku, po, mga kapatid, no? Oh, Ito, nakakatakot. relate tayo sa ating number 3 po talaga. Totoo yan. Oo. Ako. Kasi minsan ang hirap maging Oo. transparent. Alam mo yung sa part ng babae, alam ko Mm. naman na nakaka-relate ang mga babae dito. Minsan mahirap talagang maging transparent kasi minsan natatakot kang sabihin sa partner mo, sa asawa mo na ano yun, mahal yun. Oo. Yung ganon. Kasi natatakot ka na baka bang isipin niya ba nga, sa man ka, uy, palit-palit ka na nga, kung magyapon kayo ni mo na magamit, Oo. palit-palit ka na nga, gyapon ay pulos. Ano ba Oo. natakot kasi minsan yung, lalo na mga babae, no? Baka hindi magamit in the Oo. end. Oo. Lalo na mga skincare, no? Oo. Halimbawa, yung mga sabon, or di kaya, nadadala ka lang Oo. advertisement. then, Oo. gusto mo bumili, ganyan naman talaga tayo minsan, di ba? Mm. Nakikita natin sa mga ads, gusto Mm. natin bilhin. Try natin. Minsan, natatakot tayong nasabihin sa ating mga asawa na Mm. gusto natin yung i-try. Pero mas maganda pala na maging transparent tayo. Kasi, Yes. kasi mister yung mag-o-offer ng bayad, ako na magbayad niyan. Mm-mm. Yung mga ganun ba, Mm. natin. Kaya, napakahalaga na maging transparent. And then, yun bang, para hindi kayo lumabas sa budget ninyo. Kasi, Oo. pag ang nangyayari minsan, lalabas kayo sa budget ninyo. So, parang, ay naku, nakuhaan ng atuang ibis kay mo niya itong budget this month. Oo. Nakuhaan na kay tungod kay kay napalit ngayon ani ka mahal. No? Ganun po minsan. Pero napakahalaga na maging transparent. Oo. Huwag kayong gumawa ng Hakbang. hakbang na yun bang pagsisisihan mo na pero bang aya pa ka mo ingon ni Mr. nga nagkalisod na kagbayad. Oo. Ano yun? Aya pa ka mo ingon nga alakahan or langga or ano bang tawagan ninyo. Meron palang babayaran na hindi ko nabayaran. Oo. Kalimutan ko. Yun, Nagkaganon ang sinasabi natin. Kaya napakalaga na no secret wallets talaga. Totoo yan mga kapatid. Dito sa number 3, talagang makaka-relate tayo. Lahat talaga yan Mga nakakalimutan. ka-Friday, no, wag natin tong baliwalain. Yes. Kasi pag lagi natin tong ginagawa, yung may sekreto tayo sa isa't isa, nagkukos yan ng gap kasi. Yung nawalan ka na ng trust sa isa't isa. Yes, especially Oo. when it comes to money. Mm-mm. Especially kapag pinapatago yan sa'yo ni Mr. o ni Mrs. Oo. And then bigla na lang nagamit mo pala. Oo. And then, kasi iniisip mo, ay mababayaran ko lang ito. Mm-mm. Yung mga gano'n. Mas mahalaga talaga na maging transparent po tayo sa ating Oo. mga partner. Ayan, yun ang ating number 3 po, mga Yes. kapatid, itong creating financial transparency. Ano ang ating pang-apat naman, Ate Love? Ang ating pang-apat, mga ka-Friday, itong tinatawag na investing in your marriage. No? Sa marriage pala, Ate Love, may investing. Yes, meron Oo. investment din. No? Not just your target goals. No? Yun. Dapat may investment din. Kung ating pong titingnan sa Matthew 6:21, ang sabi diyan, mga kapatid, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, nandun din naman ang iyong puso. Totoo yan. Mm. Oo. Sa ba na siya sa English? Oo. Where your heart is, Oo. nandun yung riches mo. Oo. Where your riches is, nandun yung heart mo. Oo. No, kung ang imuhang kabalaka permanente nara sa imuhang mga kapangan, sa Oo. imuhang finances, Oo. naku, for sure, nandun yung heart mo. Oo. Naalala mo ba, Ate Love, yung asawa ni Lot? Yung sinabi ni Lord na umalis na kayo dyan. Yes. Sumunod naman si Lot, pero nakalabas na sila. Pero anong nangyari sa asawa ni Lot? Nagiging haligi na kasi. Yes. Bakit? No? Maraming mga store or Bible interpreter sabi, nanghinayang kasi siya sa kanyang kayamanan. Kay dili niya Oo. gusto to biyaan, pero Oo. kay kinahanglan man to biyaan, kay Oo. ikuan man to, ano man to, sa ba dito? Dapat biyaan yun. Yes, kay Oo. Kay ang man to ni Lord ang oo, kay silutan niya. Silutan Oo. niya, yes. Pero malagi to, no? Para yung masyado tayong nahigugmata sa salapi kaysa sa atong pamilya og labaw ang Ginoo. No? Naadyo na siya ay dili maayong makitabo. Totoo yan, Kuya Mao Jerry. na diha sa atong kaminyoon, kung sabay pinaka the best atong i-invest. No, lagi tayo pinaalala nito sa Book of Matthew chapter 6 verse 21, mga kapatid. Na i-check natin ang ating puso po, mga kapatid. Yes, kung saan ba naka-invest yung ating
time. Oo. Saan ba natin pinaglalaanan yung ating pera ngayon, no? Kung ang lahat ng pera ninyo ay napupunta lang sa pagpapatayo ng bahay, no? O sa pagbili ng kotse, kanang dinagyug ka mo gasto bisag gamay lang nga snack ni kay Kinakay gold yun. Kinakay gold yun. Andun na tulangga. Sabot na gitsa bumalik ka sa kyanan. Sige ra ginamos, sige ra bulag kay tungod kinaamoy gold nga mag Minsan hindi ka na nakakabili ng lechon manok Pero di ka palit ng manok kay mag dili gyud bulat gyud permi isda gyud tani kay unsaon na lang or di kaya sa bank account ang puso ninyo ay mapupunta lang sa mga material na bagay na yan, no? Kailangan nyo ring mag-invest ng pera para sa relasyon ninyong dalawa. Yes. Ang magandang kasal, ang magandang pag-aasawa ay nangangailangan ng investment. Yes. Kailangan mag-medyo ka, mag-sacrifice lagi kay i-sacrifice po usahay. Huwag lang yung puro lahat sa pagpapatayo ng bahay, puro lahat sa pagbili ng kotse, puro lahat sa bank account. Itago na sa bank account kit na atay goal nga mauni na. Oo. Napakahalaga na yun bang i-enjoy nyo naman yung pagsasamahan ninyong dalawa sa pamamagitan ng gumastos din kayo minsan. Kaya mga kapatid, no, hindi po masama na may goal po tayo. Kana bang 5 years from now, 10 years from now, makabalay mo, makapalit mo sa kanan. Pero diha sa inyong goal, niya, tungod kay kanlagi mo nag-ipon, nya napasagdan na yung health kay sige ra mo ginamos, sige ra mo bulad, nagkasakit na dai mo kidney stone na yung sakit. Asaya pong punta yung tigom dito gyapon sa ospital. So nasubrahan ka ana dito sa kwarta ka na ba nasubrahan ka ingon. Dapat po mas pahalagahan po natin ang ating relasyon sa mag-asawa. At higit sa lahat, huwag po pabayaan natin ang ating sarili. Lagi po nating mahalin ang ating sarili din mga kapatid. Mag-ano tayo, mag-exercise, kung naay mga supplements, dili din tayo ng mga supplements. Kasi ang ating katawan ay puhunan din yan. Totoo yan, napakahalaga. No? Minsan nga, ito sabi pa nga dito, mas madali tayong maglabas ng pera para sa upgrade ng cellphone. Pwede kaya maintenance ng sasakyan. Pero pagdating sa date night, ay, manghinayang ka gasto ba? Panabitong, ay, mag-date ta, asa ta mga on? Ay, dito sa steakhouse. Sa steakhouse ta mga on. Ay, dito lang ta sa kwan. Uy, mag-proven lang ta sa Yan, si kuan na, sige magkaon diya sa kuan. Mag-proven lang ka dito sa kuan, dito sa mag-street foods. Dili man ingon Atila mi ingon nga grabe pud si Kuya Jerry Atila bo ilamang gi kuan yun ng mga proven. Dili man. Pero ano talaga, yun ba? Mag-spend mag-try sa mga kahali. Mag-spend kay labi na kung nahamoy ka na bang dako nga kwarta, no? Ano kung maglaan mo og ka ng kwarta nga sige mag-separate tag 1,000 pesos, mag-date ka. Ako na, ang dami na kaya ang sasarap na nang pwede nyo makain yan. Pwede na mo makasamgyup sa lana. Pwede na mo kapait og 1 kilong ginamos. Ginamos niya po. Pero ito talaga, no? Tandaan talaga natin, mas mahal ang mag-counseling or magpaanal kaysa mag-date. Tandaan po natin. Kung bitaw, Kuya Jerry. Wala na mo gana. Wala nung gana, mapulan. Sa man ay kakapoy ba ani? Bisa man lang pagpa-rebound dili na nako mahimo. Kay pugnan ko ni Mister. Di kasi Mister kahit na pagbili na naman ng ano piyesa sa motor para naman din hindi na ako makabili kasi ganon. No, ang perang ginagastos nyo para magka-time, mag-usap, time investment sa inyong forever. Ngayon bang i-date ninyo? Tapos, yun, alam mo yung, minsan nga, naririnig natin yan minsan na, ay, pwede naman gusto sa balay, mag-date good. Pwede naman gusto dito magkuan. Magkadila lang date pa. Nga mamalik pag lechon manok. Pwede lang naman yun. Pero, date na talaga ba na magsuot gud mo mga nindot gud kaayo nga sanina. Maka namang gawas gud mo balay kasi kung sa balay lang mo, pwede naman mo magpajama. Para bang mag-date gud mo nga inyo yung andaman nga mo gawas gud mo balay. Magsityanan gud mo, magmotor gud mo kay inyo yung effortan nga mag-date gud mo. Adto mo ana nga lugar. Meron din Ate Love, no? Meron mga mag-asawa na mahilig pumunta sa ibang lugar, mag-discover yung mga lugar na mag-adventure. Pwede kaya mag-check-in. No, may mga ganun talaga na check-in daw ta. Kana dili na punta diri sa balay lang. Punta din tayo sa ibang place. Lumabas din tayo sa ibang lugar. Ngayon, lumabas ng bahay. Punta rin tayo sa ibang
kwarto, kumbaga, Oo. no, na para bang mas nindot gyud nga mas Oo. spend gyud ninyo inyong time Yes. together kasi alam mo Kuya Jerry magiging memories niyo yan. Oo, then naalala ko tuloy at tila, 'di ba tayong mga tao o lalaki, babae man, may sinasabi na minsan lang tayo maging bata. totoo. Kaya spend time sa mga bata. Mhm. Mga kapatid, tayo sa buhay mag-asawa, minsan lang din tayong bata sa buhay Yes, mag-asawa. oo. Pagdating ng panahon, puro na kayong matatanda. Ay, mahirap na Hindi kayong na po lumabas. ninyo mapuntahan yung gusto nyo kasi matanda na. Yes, oo. Habang may lakas pa, no, kayong dalawa mag-couple ngayon nakikinig, habang may lakas pa kayo, mag-ipon kayo at pumunta kayo sa ibang lugar na hindi nyo pa napunta. Yes, oo. Enjoy. Naalala ko tuloy Kuya Mhm. Jerry yung sumakay tayo ng bus no pauwi ng Zamboanga City nagstay sa Pagadian. Oo. Naalala ko yung may couple kasi kaming nakasama no na nasa likuran po namin na matanda na talaga sila tapos medyo mahirap nang lumakad yung Oo. asawa niyang babae. Yung lalaki din medyo may kahinaan na sa paglalakad. Mm. Alam mo yung natuwa kasi sila sa amin ni Kuya Jerry no na magkasama kami tapos bata pa tapos tinanong kung ilang years na daw kaming kasal Mm. tapos ganito ganyan and then sabi pa nga niya ay nako dapat niyo talagang i-enjoy Yes. Oh. ang Parang na buhay ano niya na mag-asawa. Yes kasi na-realize niya na-realize niyo na kami ngayon pa namin na-realize na mag-enjoy na retired na kami retired na. pareho. Puro kasi sila noon Puro, trabaho. yes, puro kasi kami trabaho ngayon na nahihirapan na kaming kahit sumakay ng bus, mahirap na sa amin Yun kasi nga ang mahirap na mabagal na kaming maglakad, no? Mm. Sumasakit ng tuhod. Kaya kayo talagang hindi ko 'yun malimutan Kuya Jerry kasi inadvisean talaga kami ba na kaya kayo enjoy niyo talaga. Yes. No? Kung kaya niyo pang mag-travel, travel kayo. Kung kaya niyong mag-date kayo. Mm. Ako, ganyan din po yung ating encouragement dito sa Family Matters, #MarriageFriDate, no, na dapat gawin talaga, make the most out of it with your partner, with your Yes. wife or Mm. your husband. Mm-mm. Gawin sa lahat. Huwag natin masyadong isipin na kanabitang, loy, kadako na ba kayo natong nagasto ani? Basta ayun Oh. yung gidhut ang Oh, sweldo. ayun lang yun. Actually, Ano nyo, na-short na mo kay kumukampir sa inyong mga Ah. bills. Oo. Wala ka nga mo gasto ka. Yes. Ayun, kadlok na mo Kasi gasto. yung kadlok na mo gasto ka para lang ma-enjoy mong duha sa Mm. imong asawa. Mm-mm. Especially sa mga ating mga bago lang nakasal, no? Yes. Nasa mga 5 to 10 years of marriage and still waiting na magkaroon ng baby. Mm-mm. Naku, huwag po kayong matakot na gumastos kayong dalawa. Mm-mm. No? Meron pa kayong meron pa kayong time, no? Ano ba, Yes. ano nyo na mag-bonding kayong dalawa. Mm. Kasi mahirap na yan kapag kami mga babies na kayo, may Mm. mga anak na medyo nahihirapan ka na maghanap ng time na kanang kamuraduha. Yes. Usually sa inyong bonding din, uban ng pamilya, tibok Mm-mm. pamilya. Of course. Napakahalaga Yan. po, no, na sa ating pang-apat, invest in your marriage, Mm. not just your target goal. May Yan. balance pa rin dapat. Mm. Yun ang ating pang-apat mga ka-Friday. Yes. Oh, at bukod dyan, Ate Love, may mga practical tips tayo para sa ating mga masugid na tagapakinig para sa mga marriage natin, Oo. mga Friday. Una, Ate Love, anong una natin na practical Yes, tips? ang unang practical tips natin ay ang line item sa budget. Oh, ano ba yung line Oh, items Ito budget? yung tuwing sa sahod ka, magbukod ng kahit maliit na halaga, pwedeng Mag-ipon. 500. Oh, maglaan. I-separate mo ka ng mag-separate ka 500 o di kaya Yes. 1,000 na ilalagay sa hiwalay na wallet. Diba may sobre. ganyan tayo? Oo. Di kaya sa digital wallet mo, no? Ang pangalan ng sobre, gawin mo yung Friday money. O, di ba? Pag sweldo mo, example, na-goal mo nga, mag-steakhouse ta karong sunod na to nga date. Oo. O di, maglaan ka ng 500 o di kaya 1,000, ilagay mo sa separate na wallet. No, ang perang ito ay bawal galawin para sa bills. Yan. Para lang or di kaya para sa bigas or di kaya sa gatas. Ano? Para lang talaga ito sa luho at saya ninyong dalawa. Sa inyong dalawa lang talaga. Naku, napakaganda ng challenge na to, ha. Oo. Gawin yung gawin mo. Gawin ang gawin. Example, Line item. magkuha na mo, the line item sa budget. Example, inihapay na mo sa sweldo, no? Oo. Maglaanog ka ng lahi nga kwarta. Oo. Para gid na sa inyong Para date sa night. inyong date Oh, night. para na gid na sa inyong date night. Oo. Ano mo ilahin nga kuha na ayaw Oo. na siya mo nga ay na inignahay mabilin sa kuan
Oo. mabilin sa Kung bayad sa bills. medyo pricey siya at tila mamahalin yung kayo ng ibang lugar. Oo. Monthly yan ang kanang Hindi, pwede kung Oo. gusto nyo talaga na mag-overnight or di kaya Oo. walang mamahalin, may goal kayo ba na, next natin punta tayo ng cabin, may Oo. cabin na maganda doon. Pwedeng ganun ang gawin natin, no? Na maglaan kayo ng budget or yung line item. Mag-separate Yan. kayo. Yun, maganda yun mga ka-private ha. Why not i-apply Private natin? money. Yun. Yan. Ang ating pangalawa na mga tips mga ka-private, itong the 24-hour cooling off. Yes. Itong cooling off. Rule for big purchases, no? Mhm. Para maiwasan ang biglaang pag-aaway. Nako, minsan kasi biglaang away. Oo. Kung magkasundo na kapag may bibilhing bagay na lampas sa napagkasunduang halaga. Halimbawa, no? 2,000 pataas, no? Oo. Kailangang magpalipas muna ng 24 hours at pag-usapan bago i-check out ang cart o bago mag-down payment. Yun. Kaya i-add to cart ba? No? Oo. Kaya pag-isipan, sabi pa nga, no, kapag na-overwhelm tayo, naku, wag tayong Buy agad. check out agad. Oo. No, wag mong i-check out agad, i-add to cart mo muna yan. Sabi nga nila na kapag ka may gusto kang bagay talaga sa shopping mall, no. Oo. Wag mo yang i-check out agad, i-add to cart mo muna, tsaka ipalampas mo yung mga yung 24 hours o di kaya Pa number one. dalawang araw kasi mga na-overwhelm ka lang at saka may mahanap pang ibang kanang barato pa ba? Kanang nagkuhan sila, kanang sale. So, Sale palampasag yun bago mo or di kaya nakaganahan nga kanang, dapat natay magpalit o tatag ka ng speaker nga nindot. Bago mo yun kunin o bago mo yun utangin, isipin mo muna. Yan. Maganda ba to or di kaya dapat ba to, kailangan ba to? Ito na, magkaroon ng 24-hour cooling off. Huwag nyo muna siyang i-desisyonan agad. Oo. I-cool off nyo muna. Add to cart muna. Add to cart muna, kumbaga. Ayan. Or huwag muna mag-down payment. Yung 24-hour cooling off. Pangatlong practical tip naman ito yung the cheap but thrill challenge. Kagaya ng gumawa ng date night, saan ang budget nyo lang ay 200. Yan. Sa inyong dalawa, kumbaga, i-challenge niyo mo ba? Ano ba tawagan na? Saan ba aabot ang 200 pesos natin? O yung gano'n, mag-challenge kayo. Mag-isip kung anong pinakamasayang activity ang magagawa nyo sa ganyan. Halimbawa, mag-kwek-kwek sa labas. Maglakad sa park o bumili ng tig-isang ice cream. Pang nagkukwentuhan. Kaya na ba, i-challenge ninyo inyong self. Sige daw, try na to. Para 200 mong duha. Tapos maglakaw mo. Sige, ikaw na. Dili ka ng 200. Duha. Saan naabot? Kumbaga, ang challenge nyo is saan naabot ang 200 pesos. Pesos. Saan nyo ang pwede mapalit na date na lang inyong duha. Sa 200. Halimbawa, kagaya ng halimbawa dyan, kwek-kwek. Diba? Pila ka kwek-kwek, imo mapalit ang 200. Or kwek-kwek at saka juice. Soft drinks na yan. Makabili na yan soft drinks. Yan, 200 pesos. Date nyo na yan at saka magkwentuhan na lang kayo. Yan. Ang saya, no? Ay walang presyo. Nasa kasama mo yan. Yes, totoo, Ate Love. Masaya ka ba talaga sa iyong kasama? Yun po, no? Ang ating practical tips. Yes. Kaya, try natin to. Kahit na isa lang po, hindi naman talaga necessary na lahat ng practical tips na to ay gawin natin. Kaya isa lang muna sa mga practical tips na to. Tingnan natin kung ano yung magiging changes ng relationship ninyong dalawa ng buhay mag-asawa. Yan. Ako mga ka-Friday, ang pera po ay pwedeng maging mitsa ng pag-aaway. Pero pwedeng maging tulay para sa mas lalong magkalapit ang inyong mga puso. No? Hindi natin kailangan maging milyonaryo, no? Para magkaroon ng masayang kasal. Ang kailangan lang natin ay tamang pagkakasundo, katapatan at ang pagpapahalaga sa isa't isa higit sa anumang material. Yes. Kaya naman mga ka-private, no, ang hamon ko sa inyo ngayong umaga, pag-usapan ninyo mamayang tanghalian kung magkano ang pwede nating iset aside biglang fun ngayong darating na weekend. Magkasundo kayo bilang isang pupunahan. Yes, one team lang kayo.
Alam mo, Kuya Jer, ang sarap ng pag-uusap natin Oo. sa hanggang ito. Pero yun na nga, no? Wala na tayong sapat Ito. na panahon. Yan. Kaya dumako na tayo sa ating panalangin. Ayan. Tayo po ay magpasalamat at panalangin na din sa ating Panginoon. Aming Diyos na Ama na nasa langit, maraming salamat po sa oras na ito at kahit naman sa aming topic ngayong umaga, marami pa kaming natutunan, Panginoon, lalong-lalo na sa buhay mag-asawa. Ang aking panalangin, Panginoon, sa aming mga sugid na mga listeners ngayong umaga, naway ma-apply nila sa amin din, Panginoon. Tulungan niyo po kami paano namin ma-refresh o laging brand new ang aming pagmamahalan sa bawat araw. Ito pong lahat, Panginoon, ay aming pinapasalamat at dinadalangin sa pangalan ni Kristo ng Diyos. Amen. Yes. Amen and amen. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig Yes. mula sa radyo at sa ating Facebook page. Maraming salamat din sa ating mga technicians kina Kuya Romel Paulino and Rolando Alfonso. Abangan po ang susunod na programang Radyo Singkauman kasama si Otto Mubit. At tuwing alas 9:30 ng umaga, mula Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Muli po kami inyong kasama, Ate Love. At Kuya Jerry. Patuloy na magkapit kamay, patuloy na magtiwala, at higit sa lahat, patuloy na maging masaya sa piling ng isa't isa. Ito ang Family Matters. Kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Have a great weekend po sa lahat. God bless and bye-bye. Ano ang sintomas ng HIV?